Bueno, mga kaibigan, ngayon lang pala nahalata nitong si Digong nyo, mag-iisang taon na, ito pong pandemic, na ang atin daw ekonomiya ay in bad shape. Ha? Masama daw ang kalagayan nito dahil po sa COVID-19 pandemic. Pero ginagawa naman daw ng gobyerno ang lahat, ha? Ang pinakamabuti para ika nga po umusad pa rin tayo, no, ha? Ayon yan dun sa kanyang recorded public address, ha, nitong kamakalawa ng gabi ng lagim, mga kaibigan. Alam po ninyo, itong pagbagsak ng ekonomiya, hindi lang naman sa atin, ha? Naniniwala naman tayo. Tama naman ang sinasabi niya na hindi lang dito yan. Sinabi niya yan eh. Sabi niya, 2 bilyong piso raw kada araw ang nawawala, ha? Dahil po sa pandemya. Nahalaga na dapat daw sana mapunta sa pasahod, ha, ng mga manggagawa. Kung hindi raw po ito, hindi po nagkaroon ng pandemya. Sinangkalan pa yung pandemya, mga kaibigan, kung bakit hindi na suswelduhan ang mga manggagawa, ha? Siguro yung tinutukoy niya, yung tulong, ha? Maitutulong sana. Para sa mga manggagawa, wala naman kayong tinulong eh. So we are sinking deeper and deeper. Tayo raw lumulubog ng pailalim, ng palalim, ha? Pero hindi naman tayo nag-iisa, aniya, dahil lahat naman ay lumubag ang loob ng mga nung mga mamamayan, di ba? Hindi katulad sa ibang bansa, ito nga sinasabi natin, di ba? Binabasa natin ang mga balita kapag nakakakita tayo ng dapat tularan ng gobyerno. Wala namang ginagawa eh. Ang ginagawa nito, ang pinag-iisipan, paano nila huhut-hutan ang taong bayan. Yan ang alam na gawin ng mga tauhan niya. Hindi ba? Ng mga kasama niya. At yun, hindi niya alam, ha? Ito'y matagal na nating alam. Katunayan, sa mga, nung nag-uumpisa ang pandemya, mga kaibigan, marami ng suggestion. Hindi ba? Marami nang nagmumungkahi. Mga kahit na yan unsolicited advice, syempre, sabi nga sa English, 2 heads are better than 1. Di ba? Dahil alam natin, hindi naman makakaya ng gobyerno, lalo na kung ang mga kasama niya, mga walang isip. Di ba? Ang pinag-iisipan, pagsamantalahan, yung gawing oportunidad, ang pandemya, para sila magpayaman. Hindi po palubog ng palubog ang ekonomiya natin. Hindi dahil sa pandemya lang. Ang nagpalala, mga kaibigan, yung mga pagnanakaw ng nasa gobyerno. Ano tawag mo sa Manila Bay? Sipin mong naisip mo yan panahon ng pandemya, mga kaibigan. Anong naidulot ng Manila Bay sa pandemya? Sige nga, Aber. Hindi ba? Isa lang yan sa mga katarantaduhan. Umutang kayo ng umutang, nasa ng inutang? Nawala ang inutang. Hindi maipaliwanag kung nasan. Nawala ang pera ng PhilHealth. Pagkatapos sasabihin ay, anong sabi? Yun daw pera ay liquidated. Na ang ibig sabihin, meron mga katumbas yun na pinagkagastahan. Di ba? May mga resibo. Madali magpagawa niyan eh.
Sa klaro, dito ba naman sa gobyernong ito? Lahat ng palsipikado ginagawa rito eh. Ultimo na ka mga nakaupo dito, palsipikado diploma eh. Yan pa. Ha? Mga kaibigan. Oh. Kahit saan kang sangay ng gobyerno magpunta, wala na yatang hindi gumagamit ng mga palsipikado, mga kaibigan, peke. Ha? So, hindi hulang dahil yan sa pandemya. Sabi nga natin sa Japan, di ba? Meron silang mga programa. At saka sa iba't ibang bansa na hindi magnanakaw ang mga nakaupo, di ba? Ang pinakakaso lang nila yung mga influence peddling. Yan. Na pwede mo rin tawaging conflict of interest. Di ba? Yun ang mga kaso dyan sa Amerika Conflict of interest at saka influence peddling, mga ganyan, di ba? Yan ang nagiging kaso nila sa corruption. Pero dito, hindi, directly. Nagnanakaw talaga ng pera ng taong bayan. Kaya, ano po mga kaibigan sa ibang bansa na katulad ng Japan, meron silang mga programa kung paano nila kahit papano, kalahati man lang, di ba? Kalahati man lang nung kanilang pagbagsak sa 100% na pagkalugi ng ekonomiya. Yung 50% nun mapaikot man lang nila. At hindi pa kasama dyan yung mga tulong nila sa kanilang mga mamamayan, mga kaibigan. Isipin ninyo, di ba yung go to go, tsaka yung go to eat. Ano ang programa na yon, mga kaibigan? Yun magandang programa, hindi ba? Na tinutulungan ng gobyerno yung 50% na ikalulugi ng isang establishmento, halimbawa restaurant, binabalikat ng gobyerno para ang mamamayan gumastos ng pera kahit papano, di ba? Halimbawa, kakain ka sa restaurant, gawin mo dito halimbawa yan. Sa restaurant gagastos ka ng 300 piso. Meron silang kinreate o ginawa na app sa internet. Yung mga app, di ba? Kamukha nung yung mga, yung mga naghahatid ng pagkain, mga Grab, di ba? Mga ganon. Gumawa sila ng app. Ngayon, lahat ng establishmento, pwede kang mag-search ng establishmento. Ngayon, ang kausap nung app na yon, nung naglabas nung app na yon, gobyerno. Sila yung nasa gitna ng gobyerno at ng publiko. Halimbawa, bala kong kumain bukas sa isang restaurant, kailangan bubuo kayo ng 5 tao. 5 kayong tao. 5. Tayo, mag-usap-usap tayo sa pamilya, halimbawa, 5 tayo. Kumain tayo bukas dun sa ganong restaurant. Babayaran natin 300 piso halimbawa, 1 tao. Magkano yon, mga kaibigan? Di 1,500, di ba? So, magpapareserve ka, magpapabook ka ron sa app. Na kakain kami dyan. Ngayon, pagka okay yung iyong reservation, kakain kayo. Magdadala ka ng 1,500 dahil 5 kayo. Ang bawat 1 tao gagastos ng 300 pesos. Ngayon, mga kaibigan, sa susunod na kain mo ron, sa susunod mong kain, kayong 5 ulit kumain doon. O sino man sa 5 na gusto ninyong makasama. Di ba? Kakain kayo ulit doon, 5. Abay, wala na kayong babayaran. Libre.
Sino magbabayad? Yung gobyerno. Pag dito mo ginawa yan, may mga hayop na mamamagitan dyan. Alam niyo naman dito, ang daming tulisan dito, mga Pilipino, mga kaibigan. Gagawa ng paraan kung paano nila madadaya yan. Baka ang gawin pa rito niyan, overprice yan eh. Lalo na ganitong klaseng mga nasa gobyerno, di ba? I-overprice pa, imbes na 300, papatungan pa yan eh. Para makolekta sa gobyerno, parang PhilHealth, di ba? Parang PhilHealth. O, yung pinaggagawa ng mga ospital, di ba? Isipin mo, pag na-ospital ka ngayon, doble-doble ang babayaran mo. Sa PPE, halimbawa, 5 tao yung tumitingin sa'yo sa ospital, kasama mga nurse, lahat ng PPE isusuot nun, babayaran mo yun. Isipin mo, ilang kayong pasyente na kukolektahan nila ng ganon. Hindi ba? Tiba-tiba ang ospital, mga kaibigan. At hindi naman COVID ang sakit mo, ipipilit nila maging COVID ka. Di ba? Pipilitin nila yun. Ang gagawin nila hanggang sa mamatay ka na, kung halimbawa ano ka na, yung delikado yung karamdaman mo, sinugod ka sa ospital. Pagpasok mo ng ospital, isuswab test ka na eh. Di ba? Kasama na yung pag-swab test sa'yo eh. Habang nakakumpine ka sa ospital. Ang gagawin, lalo na dyan sa San Juan de Dios Hospital, iipitin yung resulta mo. Para maideklara ka nilang COVID. Hindi bali, ipasunog ka na nila, mga kaibigan. Ipakremate ka nila. O ng pamilya mo dahil COVID ka, wala ka nang magagawa kundi yung ipa-cremate na yan, pumayag ka na i-cremate yan, di ba? Palalabasin nila na COVID ka. May nangyari kaming kasong ganyan muntik na Muntik nang ipasunog mga kaibigan Namatay ka makailan lang nagpa-kwan dyan, nagpa-confine dyan sa walang yang ospital na yan, San Juan de Dios Hospital, naku po. Dinala ron. Nasa emergency nasa emergency siya inadmit. Hindi siya inaalis doon. Alam niyo kung bakit? Mas mahal pala ang bayad sa emergency. Kesa ikaw ay nasa kwarto. 5,000 ng 5,000 isang araw. Yung palang ano yun, yung palang, ano tawag nito, yung bayad pa lang sa confinement mo sa emergency, mga kaibigan. Hindi pa kasama yung mga kung ano-anong gamot at mga PPE, hindi pa kasama yon. Ngayon, dahil mahal ang bayad, hindi makayanan ng pasyente, nagpasoklolo sila, humingi sila ng tulong sa mga kakilala. At ang sabi sa kanila, dalhin nyo niya sa ganitong ospital na public hospital. At kami na bahalang tumulong para makiusap na mailipat siya ron at i-admit doon sa ospital. So, nailipat ng ospital sa public hospital. Mula dyan sa San Juan de Dios. At pilit nilang kinukuha yung resulta ng swab test, ayaw i-release nung San Juan de Dios Hospital. Anong dahilan, mga kaibigan? Siguro, pagkakakitaan nila yun, di ba? Pagkakakitaan. Ngayon, nung nakalipat na rin sa pampublic, sinuwab test ulit. At doon ay lumitaw na negative. Pero mamamatay na doon na namatay mga kaibigan. At ang ikinamatay, ibang karamdaman po, hindi COVID. Yun po nangyari. Ngayon, ganun ang sinasabi natin sa inyo Ang daming katarantaduhan. Yun ang hindi inaasikaso ng gobyerno. Katulad ngayon, problema natin ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Pagkain. Lahat, napakamahal ngayon.
mga kaibigan. Nagpalabas sila ng kung ano-anong order na naglagay ng price ceiling. Ha? Ganun din mataas din yung price ceiling nila Bukod sa mataas na yung price ceiling ni Presidente Digongyo, nagrereklamo pa yung mga yung mga nagninegosyo, mga nagtitinda. Bakit kami hanya ang pahirapan nyo? Mahal naming binili yan. Doon sa mga nagpapalaki ng baboy. Di ba? At saka yung nagtatanim. Mahal namin binili sa kanila yan meron lahat dahilan yan, pero hindi nila masabi yan hanggang ngayon. Samantalang tayo, ilang buwan pa lang itong pandemya, sinasabi na natin na pagtuunan na ng gobyerno ang programa sa ating food security. Hindi ba? Wala Ako, sa pantahan natin, itong manipulation na ito sa mga pagtaas ng bilihin, mauwi ito lahat sa importation Doon din tayo, parang dinidiscourage nila yung production dito ng pagkain sa ating bansa upang mauwi tayo sa pag-aangkat ng pagkain. Sapagkat dyan, napakalaki ng kikitain nila dyan, mga kaibigan. Ang laki ng kickback dyan. Katulad dun sa bigas. Inasabi natin sa inyo. Ganyan po Pero programa para sa taong bayan, wala sila para umikot yung ekonomiya natin Hindi ho ba? Wala Isipin mo yan ang Japan nagbibigay na yan ng tulong, ng malaking ayuda sa kanilang mga mamamayan para mabuhay yung mamamayan nila nang walang pinipili. Lahat ng sektor meron dito. Kunyari, sa mahirap, nung una sa mahirap, sumunod na, habang tumatagal, mga kaibigan, yung mahirap, wala na rin nakukuha. Hindi na rin sila kasali. Hindi mo alam kung ano talaga yung qualification nila para ka makakuha ng tulong. Paano uunlad itong bansang ito dahil yung inutang nilang pera nawala? Katakot-takot. Ilang trilyon ang inutang nila sa panahon ng pandemya yan, mga kaibigan. Asan? Naipaliwanag po ba nila yan? Hindi nila maipaliwanag. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ngayon, wala Nasa gitna tayo o harap tayo ng isang napakatinding krisis na dumating sa daigdig na wala pang ganitong katinding krisis. Maitutulad nyo to parang gera na Di ba? Yung gera kasi, taon itinatagal nun Nung araw, hindi tumatagal ng ganyan ang mga pandemic Ngayon ito, baka akala ninyo, tinataya na ito Hindi matatapos kahit na makaraan pa 2 taon pa. Susunod na 2 taon pa. At meron din pag-aaral na sinasabing, yung COVID na yan, yung virus na yan, forever na yan. Mga kaibigan, dito sa mundo. Kaya, hindi ito matinding krisis ito. Pagkatapos, ang tao, alam naman ninyo, dapa. Kung meron mang konting natitira pa, pinagkakasya lang yan Di ba? Tinitipid na ng tao yung mga may konti. Mga kaibigan. Ultimong mayaman dito, dadaing na Kasi lugi na lahat ng negosyo Ano ba negosyo dito ang hindi apektado? Huwag niyo sabihin yung malalaking food chain hindi apektado yan. Pagkatapos
wala naman kayong itinutulong sa tao. Tignan mo, ang iniisip, magmulta ng magmulta. Ha? Sipin mo yan. Wala na eh. Sabi ko nga napaka-stressful ang ikaw ay maging isang Pilipino. Ha? Mabuti pa kung dayuhan ka, inchi ka, may pribileyo ka dito. Ha? Pero kung ikaw, Pilipino ka, wala ang pribileyo mo bilang isang Pilipino. Ginagamit ng ibang mamamayan. Yun na nga nakakasama kung bakit tinututulan natin ang pagpasok ng mga inchik dito. Aagawin ang pribileyo ng Pilipino. Mapupunta sa kanila. Dahil sila may pera, sila makapag-a-avail ng pribileyo. Alam naman ninyo mga nasa gobyerno, siguro 90% na dyan ang kurap. Di ba? Mga kaibigan. Kawawa naman yung 10%. Pag napag-initan pa yun. Di ba? Mapag-iinitan yun dahil magiging panganib yung 10% sa ginagawa nilang pagsasamantala. Di ba? Pag-aabuso, pagnanakaw. Yan po, mga kaibigan. Ang iniisip po paano natin huhut-hutin itong mga taong ito? Di ba? Hindi yung paano natin tutulungang makabangon. Ang kailangan natin, tulungan lahat na makabangon Bawat isa nga sa atin dapat gumanap ng tungkulin para makabangon, hindi lang siya, kundi pati ang kapwa niya. Hindi ka pwedeng bumangon mag-isa sa kalagayan ng mundo ngayon. Sabi ko nga nung mga nakaraan pa na ang pinakamagandang pagkakakitaan ngayon, yung pagyayamanin ninyo. Kung ano yung pwedeng kitain ng pamilya o kung meron pang natitirang kumikita pa sa pamilya, tulungan nyo pa yung kumikitang yun. Pagaangin ninyo ang kanyang responsibilidad. At kung makagagawa kayo ng negosyo, pinakamagandang negosyo, pamilya. Wala na pong higit dyan sa kalagayan ng mundo ngayon mga kaibigan. Lalo na dito, ngayon iba patakaran, bukas iba na naman. Laban o bawi. Lalo na dito, wala namang programa. Kung ano lang ang marinig na galing sa bunganga ng mga nakapaligid sa kanya, yun lang ang okay. Dahil itong administrasyong ito, kailanman hindi ito nakinig sa sinasabi ng taong bayan. Sa saloobin ng taong bayan. Dito ang maglabas ng saloobin, pararatangan ka, ire-red tag ka. Mga kaibigan, sipin ninyo yan. Walang naitulong Puro pahirap Alam nyo, yung mga tatakbo rito sa susunod na eleksyon, yung pangahas, yung ngayon pa lang yung kamukha nila Pacquiao, umasa kayo. Hindi magsisirbisyo sa tao yan. Bakit? Abuso gagawin yan. Gutom sa kapangyarihan yan. Mga kaibigan, alam nyo kung bakit? Kung ikaw, meron kang pangarap na totoong maglingkod sa bansa mo, iniisip mo lahat na kung ikaw ang susunod na magiging presidente, anong iisipin mo? Napakabigat ng iyong responsibilidad. Napakabigat kasi ng problema ng bansa ngayon na pinabigat nito, pinagagrabe pa. Araw-araw,
pinagagrabe ng nakaupong administrasyon. Dahil sa nalalabi nitong panahon kung magkakaroon ng tunay na eleksyon, hindi mo alam kung gaano kabigat pa ang iiwanang problema nito. Grabe! Sa pagnanakaw lang, mga kaibigan Kaya talagang ang dapat na mamumuno dito, yung sincero talaga Si Pacquiao hindi sincero yan. Wala yan. Pangkubeta lang yan, mga kaibigan. Wala yan. Abusado rin Ginagamit niya na yung kanyang konting kasikatan, kukupas din yan. Lalo na paglaos ka ng hinduropot ka, di ba? Ngayon, namamanipulan nyo pa yung boxing. Pwede ka pang manalo. Dahil sa manipulasyon ng boxing. Hindi natotohanan ng boxing. Mga kaibigan, isipin ninyo yan. Ginagamit para abusuhin ng publiko. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Baka hindi nyo pa alam balita na itong Pulse Asia FB account nila FB account ng Pulse Asia, Kupal Asia, suspindido mga kaibigan. Sinuspinde ng Facebook. Sana huwag nyo na ibalik yan. Hayop yan mga walang yan Ngayon ka pa magsasarvey may social media na. Kaya dapat yan, wala na yan Sira na lang ang ulo ng gumagamit dyan At lalong sira ulo ng maniniwala na totoo yung nilalabas na survey result ng Pulse Asia tsaka SWS at ng anumang survey sa politika. Huwag niyong paniwalaan yan, mga kaibigan. Ba't kaya nasuspindi ito? Yun ang dapat nating malaman, mga kaibigan. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Secretary Mantika. Ang bayan ko'y Mantika Rockway. ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan?